Narito ang mabilis na buod ng pelikulang Blind Mountain, sana'y magustuhan ninyo. Maagang bahagi ng dekada 2090 sa hilagang bahagi ng China. Kakagraduate lang ni Xiaomei mula sa kolehiyo at naglalakbay siya sa iba't ibang lugar ng bansa, umaasang makahanap ng magandang trabaho. Marami nang na-invest ng kanyang mga magulang sa kanyang pag-aaral kaya ramdam niya ang pressure na maging sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya si Ginoong Hu, na nagtatrabaho sa isang kumpanyang gumagawa ng gamot. Inalok niya si Xiaomei at isa pang babae ng trabaho, pamimitas ng mga halamang gamot sa isang liblib na bayan sa bundok. Sumakay sila sa isang lumang sasakyan at dinala sila ni Ginoong Hu sa malayong kanayunan, malayo sa sibilisasyon. Pagdating nila sa nayon, buong baryo ang sumalubong sa kanila. Uminom si Xiaomei ng isang basong tubig, at biglang nawalan ng malay. Pagkagising niya, wala na si Ginoong Hu, pati na ang kasama niyang babae. Wala na rin ang kanyang bag, pera, at maging ang pasaporte. Isang lokal na babae ang nagsabing ibinente siya ng sarili niyang pamilya, at ngayon ay pag-aari na siya ng anak niya. Pilit ipinaliwanag ni Xiaomei na hindi niya pamilya ang mga tao roon, pero ang sagot lang ng mga taga-nayon ay, binayaran ka na namin. Ikakasal ka sa anak ko. Sa pilitang dinala si Xiaomei papasok sa isang bahay. Kinagabihan, dumating ang lalaking may bigot, na siya na raw niyang magiging asawa. Kinaumagahan, natagpuan siyang nakatali at may busaw sa bibig. Pinagmamasdan siya ng mga batang taga-nayon mula sa bintana habang sa labas ay may kasayahan, kasal na hindi man lang niya alam o pinili. Hindi siya ginalaw ng lalaki si Day sa unang gabi, pero kinabukasan, tinukso siya ng mga kalalakihan sa tindahan, kumusta naman sa unang palakpakan. Malaki ba ang alam mo on? Sabay tawanan. Dinalhan siya ni Day ng pagkain, at nakiusap siya na pakawalan siya. Sagot ni Day, kung mababayaran mo ang 7,000 yuan na ginastos ko sa'yo. Para sa kanya, kahit ilegal ang pagbili ng asawa, wala siyang pakialam, normal na raw ito sa mga nayon. Mas mahal lang daw kung sa lungsod. Pinayuhan siya ng mga kaibigan ni Day, ang pinakamabisang paraan. Para di siya makatakas ay anakan mo. Ganoon din ang utos ng ama ni Day. Sa sobrang desperado at lasing, sinubukan ni Day na pilitin si Xiaomei. Nang lumaban ito, natakot siya at tumakbo paalis. Pero ilang sandali lang, dumating ang mga magulang ni Day at sa pilitang pinalakpakan si Xiaomei. Pagkatapos ng pangyayari, lumabas si Day na parang walang nangyari, uminom at nagyosi kasama ang kanyang ama. Kinabukasan, nakangiti na siya at kinongratula pa ng mga taga-nayon, para bang may malaking tagumpay siyang nakamit. Lahat ay masaya, maliban sa guro sa baryo. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang biyenan, ako rin, ibinente rin dati. Kapag nagkaanak ka, tatahimak din ang lahat. Ipinaalala rin niya kung gaano kalaki ang ginastos ng pamilya sa kanya, kaya ngayon, oras na raw para suklian ito. Nang sumagot si Xiaomei ng masakit, sinuntok siya ni Day. Nagawang lumaban ni Xiaomei at tumakas, pero hinabol siya ng mga taga-nayon. Humingi siya ng tulong sa matandang pinuno ng baryo, pero ang sagot nito, kung tumatakas ka, ibig sabihin ay gusto mong magnakaw sa kanila. Wala siyang ID, wala siyang pasaporte, sino ang maniniwala sa kanya? Pagkatapos noon, ikanadi na siya. Sa isang baluktot na anyo ng kabaitan, dinalhan siya ni Day ng bagong damit at nangakong hindi na siya ikakadena basta't huwag lang siyang tatakas muli. Biglang dumating ang isang inspector mula sa lungsod para maningil ng buwis sa baboy. Nagkaroon ng kaunting pag-asa si Xiaomei, baka sakaling may tumulong. Pero kahit ang mga opisyal mula sa lungsod ay pumanig sa mga taga-nayon. Problema ng pamilya yan, wala kaming pakialam, ang sabi. Isa pa nga, sa kanila, nagbigay pa ng payo. Swerte mo, kontrolin mo lang ang asawa mo. Doon na naabot ni Xiaomei ang sukdulan. Nakakita siya ng kutsilyo at sinubukang tapusin ang lahat. Nawalan siya ng maraming ketchup at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Pero wala namang nagmadaling tumulong, abalang-abala ang doktor sa pagkain ng butong pakwan. Walang gamutan hanggat walang bayad. Pagkatapos ng kaunting paunang lunas, ibinalik siya sa kanyang bilangguan. Maya-maya, dinala rin sa kanya ang iba pang mga batang babaeng sa pilitang ipinakasal, may mga sanggol pa sa bisig nila. Pinayuhan siya, tumigil ka na. Lalong lalalayan pag di ka sumunod. Isa sa kanila, si Chen, 4 na taon nang nakakulong sa nayon. Lahat daw ay nangangarap tumakas pero walang nakakawala. Ang tanging payo niya kay Xiaomei, magpanggap kang sumusunod. Magpanggap kang wasak na wasak. Kapag kampante na sila, saka ka kumilos. Pinutol ni Xiaomei ang kanyang buhok ng maikli at nagsimulang makipagtulungan. Pati sa gabi, hindi na siya lumalaban kay Day, tuluyang nagpaubaya.
Binigyan siya ng pamilya ng maliwanag na pulang kasuotan upang kung muli siyang magtangkang tumakas, madali siyang makita mula sa malayo. Si Guro Dechen, pinsan ni Day, ang siyang nagbayad ng pagpapagamot ni Xiaomei sa ospital. Paminsan-minsan, dumadalaw siya upang bigyan ito ng ilang libro, kahit papaano ay may makakapitan siyang kaalaman upang manatiling matino. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Day. Araw-araw ka na lang nakababad sa mga walang kwentang librong yan, galit niyang sabi. Pakainin mo ang mga baboy. Banta pa niya, ililigpit niya si Xiaomei kapag may nangyaring masama sa mga iyon. Isang araw habang naglalaba, palihim na sinabi ni Chen kay Xiaomei kung aling daan ang dapat tahakin kung sakali mamuli siyang tatakas. Ang pinakamahalagang paalala, huwag kang dadaan sa pangunahing kalsada. Nakabuo si Xiaomei ng koneksyon sa isang batang lokal na lalaki na si Li Xingshan. Pero habang lumilipas ang panahon, malinaw na malinaw, alam ng lahat ng taga-nayon ang nangyayari, ngunit wala ni isa ang may pakialam. Pinilit ni Day si Xiaomei na magbuhat ng mabibigat na sako, at binalaan siyang sasaktan ang kanyang mukha kung magtatangkang tumakas muli. Nagmamakaawa si Chen sa kanya, kapag nakaalis ka, pakiusap, ipaalam mo sa pamilya ko kung nasaan ako. Dito na nagpasya si Xiaomei, hindi na siya maghihintay. Ngayon na siya tatakas. Habang tumatakas siya, nasalubong niya ang isa pang babaeng bihag, basag ang mga binti sa tangkang pagtakas. Sa matinding takot, tumakbo si Xiaomei sa kagubatang taglagas. Habang siya'y tumatakas, sinusundan naman siya ng mga kalalakihan sa nayon. Naisip ng mga taga-nayon na mas madali siyang mahuhuli malapit sa lungsod. Pagod at desperado, sinubukan ni Xiaomei magpatigil ng sasakyan. Pero tumanggi ang tsuper, wala man lang siyang 3 yuan na pamasahe. Ilang saglit pa, inabutan na siya ng mga taga-nayon. Kinakaladkad siyang muli pabalik at itinapon sa isang sasakyan. Pagdating nila, buong nayon ang nakatingin. Sa harap ng lahat, binugbog siya ni Day hanggang mawalan siya ng malay. Muling ikinulong si Xiaomei. Ang tanging dumadalaw ay si Li Xingshan, palihim na pumapasok paminsan-minsan. Dumalaw din si Guro Dechen. Inamin niyang minsan na rin siyang nagtangkang umalis sa nayon, ngunit bumagsak siya sa entrance exam sa universidad, kaya't na-stop din siya roon. Nagmakaawa si Xiaomei na tulungan siyang makatakas. Hindi siya tinanggihan ni Dechen, pero hindi rin siya pananggakwan. Isang araw, nasalubong niya ang kartero ng nayon. Nakiusap siya rito na ipadala ang kanyang liham. Napansin ni Day ang pag-uusap nila, ngunit sa pagtataka niya, hindi siya nakialam. Lumipas ang taglagas at pumasok na ang taglamig. Nakasuot na si Xiaomei ng pulang winter coat panibagong makulay na palatandaan kung sakaling muli siyang tumakas. Sinusundan siya ng kanyang biyenan saan man siya magpunta, parang anino. Nagsimulang magtanong ang mga kababaihan sa nayon, ano bang ginagawa ng manugang mo? Bakit hindi pa siya tumataba? Malinaw na inaasahan nilang buntis na sana siya sa mga panahong iyon. Humingi si Xiaomei ng pera, pero ni isang sentimos, hindi pa siya nakakahawak mula nang dumating. Lahat ng gamit niya ay binili ng pamilya ni Day. Pinayuhan siyang walang silbi ang pulis. Para sa kanila, problema ito ng pamilya. Sa puntong ito, sumukol na si Chen sa pagtakbo. May 2 na siyang anak. Sino pa raw ang tatanggap sa kanya? Gayunman, dinalhan pa rin siya ni Dechen ng mga libro. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Xiaomei at nangakong tutulungan siyang makatakas. Dumating ang araw na bumisita ang ilang matataas na opisyal sa nayon. Pinilit ng pinuno ng nayon ang lahat na maglinis at ayusin ang paligid, kailangang perpekto ang hitsura. Sino man ang magpahiya sa nayon ay haharap sa mabigat na parusa. Upang walang gulo, itinago muna ang mga batang asawa sa kagubatan. Matapos ang inspeksyon, ibinalik sila. Nagtagumpay si Xiaomei na makapagpasa ng panibagong liham. Nakiusap si Dechen sa kanyang kapatid na hayaan ang asawa nito na tumulong sa eskwelahan, kunwaring kapalit ng gurong nagtungo sa lungsod, pero ang totoo, ito'y dahilan lamang upang makalabas si Xiaomei at makausap ng malaya. Muling ipinangako ni Dechen na tutulungan niya itong makatakas. At gabi ring iyon, natulog silang magkasama. Ngayon, sinimulan na rin siyang pag-interesan ni Guro Dechen, tuwing may pagkakataon. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya nagmamadaling lisanin ang nayon. Nagdaos ng kasayahan ang buong baryo at nagtipon-tipon ang lahat sa plaza. Ginamit ni Dechen ang pagkakataon para palihim na dalhin si Xiaomei sa paaralan. Sa kalaunan, napansin ng biyenan ni Xiaomei na wala siya. Umalis ito upang siya'y hanapin, ngunit sa sobrang inip, nagpa siya ng umalis. Samantala, pinapaasa pa rin ni Dechen si Xiaomei, sinasabing nag-iipon pa siya, konti na lang daw at makakatakas na sila. Ngunit biglang ramaga sa si Day sa paaralan at sa galit ay inupakan silang dalawa. Sa hiya at pagkatalo, umalis si Dechen sa nayon mag-isa, iniwang luhaan at wasak si Xiaomei.
Sa labis na pagkadismaya, sinunog ni Xiaomei ang lahat ng librong ibinigay ni De Chen sa kanya. Isang araw, ipinadala siya sa tindahan para mamili. Doon, nakiusap siyang pautangin siya ng 50 yuan, wala siyang paraan para makabayad, kaya ibang paraan ang ginamit niya. Nang makuha ang pera, muling tumakas si Xiaomei. Kinabukasan, sumakay sa kariton si Day at ang mga lalaki sa nayon para siya'y habulin. Sa pagod, lumihis ng landas si Xiaomei at natambas sa may ilog. Makalipas ang ilang sandali, bumangon siya muli at muling natagpuan ang kalsada. Huminto siya ng isang sasakyan at binayaran ang tsuper para dalhin siya sa lungsod. Pagdating doon, agad siyang nagtanong kung nasaan ang terminal ng bus at nagtungo roon. Sumakay siya sa unang bus papuntang mas malaking lungsod. Ngunit bago ito makaalis, hinarang na ng mga taga-nayon ang daan. Nakiusap si Xiaomei sa driver na huwag buksan ang pinto, pero binuksan pa rin ito. Hinayla siya pababa ni Day. Asawa ko yan. Usaping pamilya lang, aniya. Tahimik na nagbulungan ang mga pasahero. Kahit anong sigaw at pag-iyak ni Xiaomei, wala ni isang tumulong sa kanya. Sinabi ng mga lalaki sa pulis na wala sa katinoan si Xiaomei. Dalhin niyo siya sa ospital kung gusto niyo, sagot ng pulis. Basta huwag kayong gumawa ng gulo sa kalsada. Nagpatuloy si Xiaomei sa pagsusulat ng mga liham, patuloy na umaasang may sisigat balang araw. Hanggang sa napansin ng kanyang biyenan, hindi pa siya dinadatnan ng 2 buwan. Baka buntis na siya, nataranta si Xiaomei, nagsimulang hampasin ang sariling tiyan. Lumuhad ang kanyang biyenan at nagmamakaawang huwag saktan ang bata. Ako na lang ang saktan mo, pagmamakaawa nito. Samantala, si Li Xingshan ay nagbubuhat ng napakalaking bigkis ng kahoy, dapat ay nasa eskwela siya, pero hindi kayang pag-aralin ng kanyang pamilya sa lungsod. Nangakong tuturuan siya ni Xiaomei ng libre. Di nagtagal, nagsimula na rin siyang turuan ang iba pang mga bata sa nayon. Mula nang umalis ang guro, wala nang nagtuturo sa kanila. Lumipas ang mga araw, at unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Xiaomei. Isang gabi, may natagpo ang sanggol sa baryo. Nagulat ang lahat, babae ba ang sanggol? Siyempre, wala namang naghahadges ng batang lalaki. Sa kabila ng lahat, patuloy ang pag-asa ni Xiaomei na darating balang araw ang liham mula sa kartero. Isang gabi, habang nag-iisa sa bahay, sumakit ang kanyang tiyan. Nanganak siya sa gitna ng gabi. At sa huli, nagdiwang ang buong pamilya, lalaki ang sanggol. Walang muwang, muling tumakbo si Xiaomei sa kartero, umaasang may liham. Ang hindi niya alam, matagal nang binabayaran ni Day ang isang lalaki upang harangin ang kanyang mga sulat. Pero nasaksihan ni Li Xingshan ang lahat at ibinunyag ito kay Xiaomei. Huwag kang malungkot, aniya, ako na ang magpapadala ng sulat mo. Ginawa siyang alipin ni Day. Pagod, bagbog, niyuyurakan, walang tigil ang kanyang pagkakakulong, pero muling sumiklab ang pag-asa. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Li Chening sa kanya na naipadala na niya ang liham sa lungsod. Gamit ang isang maliit na kasinungalingan, sinabi ni Xiaomei sa kanyang biyenan na bibisitahin niya ang isang kaibigan at isasama ang kanyang anak. Ngunit agaw ng biyenan ang sanggol. Ngayon, ginawa itong bihag. Kung wala ang bata, halos imposibleng makatakas si Xiaomei. Isang araw, dumating ang mga pulis mula sa malaking lungsod. Natanggap na ng ama ni Xiaomei ang liham. Dumating siya upang iligtas ang kanyang anak. Habang inaalalayan siya paalis, kumapit ang biyenan sa sanggol. Amin ang batang yan, sigaw niya. Sumang-ayon ang pulis, ayon sa batas, ang anak ay pag-aari ng panig ng asawa. Nagmamakaawa ang ama ni Xiaomei na umalis na siya ngayon, at nangakong babalikan nila ang bata. Isinakay si Xiaomei sa kotse. Ngunit bago sila makaalis, hinabol sila ng mga taga-nayon. Sinugod ng karamihan ang sasakyan at pinalibutan ito. Pilit na sinasagasa ni Day ang mga tao upang makalapit kay Xiaomei. Ilegal ang human trafficking, sigaw ng pulis. Kailangan niyo muna akong tapusin ani Day, kung gusto niyong paalisin siya. Humingi siya ng bayad, 7,000 yuan ang nagastos niya. Pati sariling ina pinahiga niya sa harap ng sasakyan para harangin ito. Napaluhod ang mga pulis sa pressure. Bumalik sila sa nayon, sinabing aayusin muna ito sa tulong ng komite. Ngunit muling sinalakay ng mga tao ang mga pulis. Nakatakas lamang sila papasok sa bahay ng pinuno ng nayon. Naipit sila, wala silang ideya kung paano makakaalis. May isang pulis na tahimik na nagmungkahi, tapusin na natin ito. Palayain na natin ang lahat ng babaeng naibenta dito. Ngunit nagduda ang isa, halos lahat dito ganyan. Sa tingin mo ba matatapos natin to? Gusto ko nang umalis, mariing sabi ni Xiaomei. Hindi sila tao. Hindi ako pwedeng manatili sa mga ganito. Nakiusap ang pulis na maghintay pa siya ng kaunti. Sa desperasyon, napaluhod na rin pati ang pulis at ang kanyang ama.
Ibinigay ng ama ni Xiaomei ang lahat ng meron siya para makarating doon. Hindi na siya makakabalik pa. Sa puso niyang durog, nagpas siyang manatili sa nayon ng ama. Nangakong babalik ang mga pulis sa loob ng 3 araw. Ngunit upang pagkalmayan ang mga taga-nayon, ipinahayag nilang mananatili muna si Xiaomei sa nayon. Dinala siya pabalik ni Day, at agad na binugbog. Sumaklolo ang ama niya, ngunit pinatumba rin ni Day at binugbog. Doon tuluyang nabali si Xiaomei. Sa bug zone ng galit at desperasyon, kumuha siya ng arms at iniligpit si Day. Sa sandaling iyon, wala nang ibang paraan. Yan ang kwento. Ipaalam sa amin ang iyong saloobin sa mga komento. At kung gusto mo ng ganitong uri ng kwento, mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli sa susunod.